Wala ka nang tatakbuhan, Luna. Huwag ka nang magtangkang tumakas. Mapapagod ka lang. Magbabayad ka, Rigor! Kayong lahat! Magbabayad kayo! Matapos ka naming dalhin sa langit, ikaw pa tong galit? Ha? Rigor, hindi ko kayang pumatay. May asawa at mga anak ko. Hindi ako pwedeng makulong. Gusto mo ba malaman ng asawa mong ginawa mo ngayong gabi? Ano pang hinihintay mo? Patay mo na! Saksi ang langit at buwan sa lahat ng kahiyupan at pambababoy nila sa buong pagkatao ko. Hindi sila dapat kaawaan. Ipaparanas ko sa kanila ang pasakit na hindi pa nila nararanasan. Maghihirap sila hanggang kamatayan. Sakit na walang kagalingan hanggang sa unti-unti silang mamatay. Matitikman nila ang batas ng isang mambabarang. Taon 2003. Ginhalaran, Negros. Bandang 6:00 ng gabi, pauwi na ang dalagang si Luna mula sa bahay ng mayamang pamilya na kanyang pinagsisilbihan. Ang pamilyang yon ang nagbibigay trabaho sa mga kalalakihan sa kanilang baryo. Malawak kasi ang kanilang pataniman ng tubo. Bata pa lamang si Luna ay doon na nagtatrabaho ang kanyang ama na si Hermenio. Nang mamatay ang kanyang ina ay tinanggap ni Veronica si Luna bilang kasambahay. Nais niya kasing matulungan ang kanyang ama sa pagtatrabaho, lalo na't nagkakaedad na ito at may pagkakataon pa na nagkakasakit na rin. Bitbit ang isang supot ng bahaw na kanin at tira-tirang ulam ay nagpaalam na siya sa kanyang among si Veronica at nagpasalamat sa pagkain na magsisilbi nilang hapunan ng kanyang tatay Hermenio. Matipid namang ngumiti at tumango ang ginang. Palingon-lingon pa si Luna na parang mayroong hinahanap. Masaya na kasi siya na masilayan ang anak ng kanyang amo na si Rigor bago umuwi sa kanilang bahay. Sinundan ng mga mata ni Veronica si Luna. Hindi may pagkakaila na humahanga siya sa kasipagan at kabaitan ng dalaga. Pagkalabas ng tarangkahan ay masayang pinagmasdan ni Luna ang bahay ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Ang yaman talaga nila, Ma'am Veronica. Napakaganda at napakalaki ng bahay. May malawak na sakahan at may napakagwapong anak. Ay, siguro kung ganito lang kami kayaman, edi sana buhay pa si nanay ngayon. Kung nakapag-aaral lang sana ako, siguro magkakaroon din kami ng magandang buhay katulad nila. Ay, makauwi na nga lang. Sigurado ako hinihintay na ako ni tatay. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalaga hanggang sa naramdaman niya na parang may mga nakasunod sa kanya. Bigla namang siyang nakaramdam ng kaba, lalo na't ilang linggo pa lamang ang nakalipas ay may napabalitang hinalay at pinatay sa kanilang lugar. Dinoble niya ang bilis sa paglalakad. Narinig niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso at tila ba kinakapos sa paghinga. Ha? Sir Rigor, papatayin niyo naman ho ako sa gulat. Akala ko ay may masamang tao nang sumusunod sa akin. Masyado ka naman nervyosa, Luna. Alam mo, ngayon ko lang napansin na maganda ka naman pala. Salamat po. Kayo pa lang po ang unang nagsabi sa akin yan. Ganun ba? Huwag ka mag-alala, may mga kasama ako na magpapatunay na maganda ka, Luna. Magandang maganda. Teka, ano po bang ibig sabihin nito? Pre, mukhang maganda lang pero mahina ang kokote ah. Sa bagay, katawan lang naman ang habol natin dito eh. Tapos, tapon ulo. Bastos ka! Anong pinaplano niyo, ha? Sabihin na lang natin na nalulungkot kami kaya kailangan namin ng kasama.
Kaya Luna, baka naman. Ano ba? Bitawan mo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Abat, Edgar, habulin mo! Lintik, napakabagal mo kahit kailan. Pero Rigor, itutuloy ba talaga natin to? Hahabulin mo, papuputukin ko yung bungo mo. Ay, nako boy, sumunod ka na lang kasi. Isa ka pa dyan, habulin nyo, bilis! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay! Wala ka ng takas ngayon. Sumunod ka na lang sa gusto namin kung ayaw mo masaktan. Mga hayop kayo! Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako! Parang awa niyo na! Hinahanap na ako ng tatay ko! Kung gusto mo pang makita ang tatay mo, huwag ka na lang pumalag at sundin mo na kung anong gusto namin. Naintindihan mo? Subukan mo lang tumakas ulit. Papatayin ka namin pati ng tatay mo. Kinaladkad nila ang dalaga sa kalagitnaan ng gubat kung saan may ginawa silang kubo at doon nila isinasagawa ang panghahalay sa mga babae na natitipuhan nila. Walang kalaban-laban at isa-isa nilang hinalay si Luna at sinaktan. Hindi nila tinigilan ang dalaga hanggang sa nakontento sila. Puno ng sugat at pasa ang katawan nito. Patuloy sa paghikbi ang dalaga habang nanginginig sa takot at galit dahil sa ginawa sa kanya. Pinabayaan siyang nakahandusay sa damuhan sa tagiliran ng kubo habang naninigarilyo ang tatlong lalaki na noon ay namamahinga dahil sa matinding pagod. Pinilit niyang ipunin ang kanyang natitirang lakas para takasan ng mga yon at iligtas ang kanyang sarili. Wala ka ng tatakbuhan, Luna. Huwag ka na magtangkang tumakas. Mapapagod ka lang. Di ba, mga pre? Gusto pa yata masaktan ulit eh. Magbabayad ka, Rigor! Kayong lahat! Pagkatapos ka naming dalhin sa langit, ikaw pa tong galit? Paano mo kami pagbabayarin, ha? Isusumbong ba kami sa tatay mong ugod-ugod na? Kung unahin na kaya natin tirahin yung tatay nito, ano sa tingin nyo? Hayop ka! Huwag mo sasaktan ang tatay ko! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Talaga? Paano naman, mahal kong Luna? Ha? Papatayin sa sarap? Ha? Hayop ka! Pinampagay sa'yo! Edgar, patayin mo ang babaeng yan! Ano ba? Narinig mo ba ako? Sabing patayin mo eh! Rigor, hindi ko kayang pumatay. May asawa at anak ako. Hindi ako pwedeng makulong. Papatayin mo siya o ikaw ang papatayin ko? Gusto mo ba malaman ang asawa mong ginagawa natin? Ha? Gusto mo ba? Hindi. Ito na, gagawin ko na. Susunod ka rin naman pala eh. Nagmamatigas ka pa. Kaya mo na yan. Pagod pa ako eh. Ay... Parang awa mo na. Huwag mo silang susundin. Maawa ka sa akin. Pangako kapag pinatakas mo ako, hindi kita idadamay at patatawarin kita sa ginawa mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo ko, Luna. Kapag nagpadala ako sa awa ko sa iyo, mapapahamak ako pati na rin ang asawa at anak ko. Patawad. Mahusay! Tara na, pagtulungan nyo na yan at itapon sa ilog. Hinila ni Dante at Edgar ang dalaga sa magkabilang braso nito. Nang makarating sa pangpang na bahagi kung saan ang baba noon ay ang malalim na ilog na may rumaragasang tubig at meron ding malalaking bato sa gilid, doon nila pinagtulungang itapon ang katawan ng dalaga. Samantala, 8:00 na ng gabi, halos mangawit na ang leeg ni Mang Hermenyo sa paghihintay sa kanyang anak na si Luna. Diyos ko, amang mahabagin, anong oras na? Ngayon lamang siya ginabi ng uwi. Ano na kaya nangyari sa anak ko? Kailangan ko na siyang hanapin. Wala naman sanang nangyaring masama sa kanya. Ay Diyos ko, huwag niyo po sanang pababayaan at sana'y makauwi siya ng ligtas dito sa bahay.
at agad na tumungo si Mang Hermenyo sa mansyon. Nadatnan niya pa sa labas ng bahay ang tatlong magkakaibigan na sina Dante, Edgar at Rigor na may kung anong pinag-uusapan at tumigil ang mga yun nang malapit na siya. "Oy, Mang Hermenyo, kayo po pala. Susunduin niyo po ba si Luna?" Oo. Narito pa ba siya? Kanina ko pa kasi siya hinihintay. 8:00 na wala pa rin siya sa bahay. Ganun po ba? Teka lang po at tatanungin ko si Mamang. Nako, Mang Hermenyo, baka naman po nakipagtanan ng dalaga nyo. Ba't huwag mo akong pinaglololoko at tatamaan ka nitong tungkod ko? Aray, inaatake pa naman ako ng rayuma. Biro lang ho yun. Mukha ho kasing masyado kayo nag-aalala kay Luna eh. Mamang, si Luna po, nakauwi na po ba siya? Abay, kanina pa siyang 6:00 umalis. Bakit? Hinahanap po kasi siya ni Mang Hermenyo. Hindi pa raw nakakauwi hanggang ngayon. Ay, ganun ba? Sandali nga. Saan ba pumunta ang batang yon? 8:00 na imposible namang hindi pa siya makauwi kung walang ibang pinuntahan. Mang Hermenyo, kanina pa ho umalis si Luna. 6:00 pa lamang nung umalis siya dito. May dala pa nga ho siyang pagkain para sa inyo. Ay, ganun po ba? Maraming salamat. Baka sakaling nagkasalisi lamang kami. O kaya naman may pinuntahan lamang ang anak ko. Sige ho at tutuloy na ho ako. Pasensya na po kayo sa abala, ha? Ay siya, sige ho. Ingat ho kayo at madilim na sa daan, ha? Medyo mahina na po ang liwanag ng flashlight ninyo. Rigor, pahiramin mo nga ng ilaw si Mang Hermenyo. Bilisan mo. Agad namang sumunod ang binata sa utos ng kanyang inang si Veronica. Pagkatapos kunin ng flashlight ay iniabot niya iyon kay Mang Hermenyo at malugod namang nagpasalamat ang matanda. "Hoy, hindi maaaring malaman ng matanda ang nangyari kay Luna. Kung hindi, siguradong malilintikan tayong tatlo." Wala nang Luna magsusumbong at siguradong ilang araw lang pagpipiesta ng bangkay niya ng mga talangka sa ilog. "Hindi ba kayo nakukonsensya sa ginawa natin? Kawawa naman yung matanda. Siguradong alalang-alala siya kay Luna." Seryoso ka ba sa tono mong yan? Sa ating tatlo, ikaw ang kriminal. Kaya ako may dapat mamakonsensya. Ikaw yon, Edgar. Gago ka! Hindi ko gagalawin si Luna at papatayin kung hindi niyo ako pinilit. Umuwi na nga kayong dalawa. Kapag hindi ako nakapagpigil, pareho kayong makakatikim sa akin eh. Dito niyo pa talaga napiling magbangayan? Ipapahamak niyo pa ako kay Mamang? Ay, ito kasi, upakan ko to eh. Napakamot ulo na lamang, sabay tumalikod sina Dante at Edgar. Mula naman sa bintana sa pangalawang palapag ng mansyon, pinagmamasdan ni Veronica ang kanyang anak na si Rigor. Napansin niya na tila hindi mapakali at palakad-lakad ang binata. Alam niya na may bumabagabag sa isipan ng kanyang anak nung mga oras na yon. Maya-maya, biglang gumuhit ang sunod-sunod na kidlat sa kalangitan, kasunod ang naghuhuramentadong kulog, hudyat ng nagbabadyang sama ng panahon at tiyak na malakas na ulan. Isinara niya ang bintana matapos makitang papasok na rin ang binata sa loob ng kanilang bahay. Bago matulog, sinilip niya si Rigor sa kwarto para kumustahin ito. Ngunit laking gulat niya na wala doon ang kanyang anak. Napalingon siya sa salaming bintana at napabuntong hininga, lalo na't bumuhos na nga ng tuluyan ang malakas na ulan at patuloy pa rin ang pagtama ng malalakas na kidlat sa kalupaan. Samantala, nung mga oras na yon, hindi pa rin tumitigil si Mang Hermenyo sa paghahanap sa kanyang pinakamamahal na anak na si Luna. Naglakas loob siyang suungin ang masukal na gubat. Nagbabaka sakaling matagpuan niya ang dalaga. Hindi niya rin mawari kung bakit tila ba may kung anong puwersang humahatak sa kanyang mga paa papunta roon.
Nakita niya ang isang kubo, kaya naman kahit ramdam niya na ang pagod, ay pilit niyang binilisan ang paglalakad. Hindi. Kay Luna ang tsinelas na ito. Sana ko ito. Luna! Luna! Luna, anak ko! Nasaan ka na? Anak ko! Anong ginawa niyo sa anak ko? Diyos ko! Luna! Napaupo ang matanda sa lupa habang yakap-yakap ang tsinelas ng kanyang pinakamamahal na anak. Maya-maya'y may isang lalaki ang papalapit kay Mang Hermenyo. Nakasuot yon ng itim na bonet at nakaputing damit. Ha? Sino ka? Ano yan? Kutsilyo? Anong gagawin mo sa akin? Huwag! Maawa ka! Kailangan ko panghanapin ang anak mo! Huwag mo akong sasaktan! Huwag ka lalapit! Nakikiusap ako sa iyo! Walang hiya ka! Wala kang puso! Kasabay ng pagtigil ng malakas na ulan ay ang huling hininga ng kaawa-awang matanda. Hinila ng lalaki ang katawan ni Mang Hermenyo papunta sa pangpang. Pinagulong niya yon at tuluyan ng nahulog sa noon ay rumaragas ang tubig sa ilog dahil sa katatapos lamang na malakas na ulan. Kinaumagahan, sa karatig baryo ng Ginhalaran, isang matandang babaeng bruha na nakatira sa may paanan ng bundok ang noon ay natagpuan si Luna na nakahandusay sa mabatong bahagi sa gilid ng ilog. Magandang dalaga! Ikaw nga! Anak ko! Bumalik ka! Anong nangyari sa'yo? Sinong gumawa nito sa'yo? Sino? Magbabayad sila! Kinatatakutan ang matandang bruha na kilala bilang mambabarang, kaya walang sino man ang nangangahas na pumunta sa liblib na lugar na yun. Ani ng mga tao na nakakaalam ay marami nang nabiktima ang matandang mambabarang. Malaki ang galit nito sa mga kalalakihan dahil sa pagkamatay na nag-iisa nitong anak na dalaga na halos kaedaran lamang ni Luna. Sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak ay tuluyan na siyang iniwan ng bait at nakipagkasundo sa demonyo kapalit ng isang itim na mahika upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ipagkakaloob ko sa iyo ang buhay, lakas at kapangyarihang walang kapantay. Samantala, si Luna naman. Tatay? Tay? Tulong! Gising ka na, anak ko! Nasaan ako? Sino ka at anong ginagawa ko dito? Si tatay, kailangan ko nang umuwi. Hinahanap na ako ng tatay ko.
Kailangan kong puntahan si tatay. Baka saktan siya ng mga hayop sila. Pinaboy nilang pagkatao ko. Hindi ko sila mapapatawad. Tutulungan kita, anak ko. Huwag ka nang umiyak dahil mula sa araw na ito, ikaw ay magiging makapangyarihan at wala nang maaaring mang-abuso pa sa'yo. Wala na, anak ko. Wala na. Paano niyo ho ako matutulungang gantihan ng mga taong gumahasa at sinubukan akong patayin? Anong klaseng nilalang ba kayo? Bakit ganyan ang itsura ninyo? Isa kong mambabarang, makapangyarihan at kaya kong pumatay. Papatayin natin sila. Saksi ang langit at buwan sa lahat ng kahiyupan at pambababoy nila sa buong pagkatao ko. Hindi sila dapat kaawaan. Ipaparanas ko sa kanila ang pasakit na hindi pa nila nararanasan. Maghihirap sila hanggang kamatayan. Sakit na walang kagalingan hanggang sa unti-unti silang mamatay. Matitikman nila ang batas ng isang mambabarang. Ilang araw lamang ang lumipas na numbalik na ang lakas ni Luna. Itinuring siya ng matanda na para niyang sariling anak. Higit sa lahat, tinuruan niya si Luna kung paano isagawa ang pambabarang. Iba't ibang anito ang nasa altar at mga lumang garapon na may mga lamang kung ano-anong mga buhay na insekto. Bukod pa roon ay may kakayahan ang matanda na utusan ang mga linta o limatik na nagmumula sa ilog. Kinakausap niya ang mga yon na para bang may sariling utak at naiintindihan siya. Mula sa araw na ito, ang lahat ng ipag-uutos ni Luna ay susundin ninyo. Marami kayong dugong sisip-sipin kapalit ng inyong pagiging masunurin. Ang napakaraming linta at limatik ay gumapang papalapit sa kinatatayuan ni Luna. Pinaligiran nila si Luna na tila ba sumasamba habang patuloy sa paghalakhak ang matandang bruha. Hindi naman maiwasang matakot at kilabutan ni Luna sa napakaraming limatik na gumagapang sa malawak na lupa sa harap ng kubong kanilang tinitirhan. Huwag kang matakot, Luna. Ituring mo sila bilang kakampi dahil may isa sa katuparan nila ang ating paghihiganti. Nang sumunod na araw, nagising si Luna sa sigaw ng matandang bruha na animoy may nakitang kung ano mula sa di kalayuan. Agad naman napabalikwas si Luna at lumabas ng kubo. Papalapit pa lamang siya ay naamoy niya na ang nakasusulasok na amoy ng kung anong nabubulok na karne. Patay na siya. Tatay! Hindi! Tatay ko! Magbabayad kayo! Wala akong ititira sa inyo! Isinusumpa ko! Nung mga oras na yon, biglang nanlisik ang mga mata ni Luna.
Tuluyan na nga nabalot ng galit at paghihiganti ang kanyang puso. Yun ang mas nakapagpalakas ng kanyang kapangyarihan at patuloy na mag-uugnay sa kanya at sa itim na mahika. Ilang buwan ang nakalipas, tuluyan na rin na nakalimot ang mga tao sa pagkawala ni Luna at ng kanyang ama na si Mang Hermenio. Walang nakakaalam sa nangyari maliban sa mga taong may kagagawan. Isang gabi, nagising si Edgar dahil sa hindi magkumayaw na pag-iyak ng kanyang anak. Ay, pambihira naman. Ano ba naman at iyak ka ng iyak? Kakapalit ko lang ng lampin mo ah. Nagugutom ka na ba? Hay, akin na nga. Ako na magpapatahan dyan. Bumalik ka na sa higaan. Edgar, ang anak natin, lumuluha siya ng dugo. Ha? Ano? Diyos ko, ano nangyayari sa anak ko? Lumuwa ang mata ng sanggol, sabay tumilamsik ang napakaraming dugo. Ang bibig nito ay nagbulwak ng mabahong putik na kulay itim. Kasunod noon ay ang unti-unting paglaki ng tiyan ng bata. Natataranta ang mag-asawa lalo na nang tumigil na sa pag-iyak ang kanilang anak. Sinubukan nilang lumabas ngunit bigla namang bumuhos ang malakas na ulan na may kasabay pang napakalakas na hangin. Hindi na sila nagpumilit pang umalis dahil sa sunod-sunod na pagtama ng kidlat sa harapan ng kanilang bahay. Nangingitim na ang kanilang anak at nakakatakot na ang itsura nito. Inilapag nilang muli ang bata sa higaan habang humahagulgol ang mag-asawa. Delikado kung pipilitin nating lumabas. Baka tamaan tayo ng kidlat. Magdasal na lang tayo na tumila agad ang ulan. Teka, ano mga yan? Saan ang galing ang napakaraming lintang yan? Hindi ko alam. Ano ba nangyayari? Edgar, yung bata. Kunin mo ang anak natin. Mag-iingat ka. Umalis ka na, mahal. Iwanan mo na ako dito. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi. Magkakasama tayong aalis ng buhay sa bahay na ito. Magsaboy ka ng asin. Bilisan mo. Ayan. Edgar, bakit? Hindi. Bakit hindi lang humihinga ang anak natin? Diyos ko, kung sinisingil niyo ako sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko, bakit kailangan madamay pang anak ko? Agad niyang binuhat ang walang buhay na sanggol. Nagmistula ng tuyot ang balat nito. Naligo ang sanggol sa sarili niyang dugo at nang tanggalin nila ang damit ay napakaraming butas sa buong katawan ng bata. At sa likod nito ay may mangilan-ngilan pa ring linta na patuloy na sinisipsip ang natitira niyang dugo. Maging ang mga nakakitang kapitbahay sa sinapit ng kanilang anak ay hindi rin makapaniwala. Ay siguradong mambabarang ang may kagagawan nito sa anak ninyo. Hindi lang basta-bastang mambabarang yan. Mag-iingat kayo mag-asawa, Edgar. At kung may tao man kayong nakasamaan ng loob, ay mas mabuti pang humingi na labang kayo ng kapatawaran kaysa tuluyan pa kayong mapahamak. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng anak ninyo, Edgar. Mambabarang? Tama ho bang rinig ko? Oo. Malakas ang hinala ko. At sa nangyari sa anak mo, nasisiguro kong masyadong malakas ang itim na kapangyarihan ng may kagagawan. Madalas ay galit at paghihiganti ang pinagmumulan ng lahat. Tanging kamatayan lamang ang paraan ng kanilang paniningil. Hinding-hindi sila titigil hanggat di namamatay ang mga taong may atraso sa kanila. Sige na, Edgar. Ako'y aalis na. Sandali lang ho.
Baka ho may alam kayo kung paano ko ililigtas ang asawa ko at ang sarili ko laban sa sinasabi ninyong mambabarang. At kung may paraan para malaman kung sino talaga siya at anong kasalanan ko sa kanya para pahirapan niyang pamilya ko ng ganito. Sige na po. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi kita matutulungan. Hindi ko siya kaya. Masyado siyang malakas at... Sige na, aalis na ako. Ayoko madamay pa sa inyo. Kailangan kong malaman kung sino kang demonyo ka. Pagbabayaran mong pagpatay sa anak ko. Hahanapin kita. Papatayin kita. Nagsisimula pa lamang ako, Edgar. Nagsisimula pa lang. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin tayong dalawa. Magmamakaawa ka rin sa'kin hanggang sa huli mong hininga. Wala kang karapatang maging masaya. Naging usap-usapan sa buong baryo ang tungkol sa pambabarang sa anak ni Edgar. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati ay may mga tao pa ring hindi naniniwala sa kwento ng mag-asawa. Kasama na roon sina Dante at Rigor. Hindi kaya buhay pa si Luna? Nagpapatawa ka ba? Paano buhay pa? Pinatay mo na nga siya, di ba? Hindi lang yun, tinapon pa natin sa ilog. Teka, ano ba't biglang sumagi yan sa kokote mo? Hanggang ngayon ba inuusig ka pa rin ng konsensya mo? Pero hindi imposible. Pakiramdam ko may kinalaman yung ginawa natin kay Luna sa nangyari sa anak ko. Sabi nung matanda na nakausap ko, matinding galit daw at mambabarang daw ang may kakayahang gumawa ng ganun. Naniniwala ako dahil saan naman manggagaling ang napakaraming lintang yun? Yung pagluha niya ng dugo at pagluwa ng mga mata niya. Demonyo lang ang may kayang gumawa nun. Huwag kang ampraning. Baka naman gumagawa ka lang ng kwento o di kaya naman ay masyado ka na nagpapatalo dyan sa guni-guni mo. Ano bang tinira mo, ha? Hindi ako gumagawa ng kwento. Kung ayaw niyong maniwala, nagsasayang lang pala ako ng oras dito. Huwag lang sanang umabot sa punto na kayo na mismo makakita at makaranas ng mga sinasabi ko. Ba't gagong yun? Nilayasan tayo? Siyempre, pikon eh. Sa tingin mo, bro, nasaan na kaya si Tanda? Bigla na lang nawala eh. Hindi kaya mangkukulam ngayon at iisa-isahin niya tayo dahil sa ginawa natin kay Luna? Mas sira ka pala eh. Alam mo, kalokohan lang ang lahat na sinasabi nyo. Hindi mangyayari yan. Siguradong sigurado ako. Mangkukulam man siya o hindi, wala na siyang magagawa. At yung ginawa natin kay Luna, walang sino man makakaalam nun. Itatak mo yan dyan sa kukote mong hilaw. Nagtatagis ang bagang habang inaalala ni Edgar ang gabing pinilit siyang isama ni Dante at Rigor para isagawa ang plano kay Luna. Dahil sa may malaking halaga siyang utang kay Rigor ay hindi niya magawang tumanggi at alam niya kung paano magalit ang binata. Hindi man siya itinuturing bilang tunay na kaibigan, nananatili siyang sunod-sunuran dahil natatakot siya sa mga pagbabanta ni Rigor. Pakagat na ang dilim nang makarating siya sa kanilang tahanan. Ilang hakbang na lamang yon papasok sa kanilang pintuan. Nagmamadali na siyang lumakad. Nagpalingon-lingon siya nang biglang bumigat ang bawat hakbang ng kanyang mga paa na tila ba may kung anong kumukontrol sa mga ito. Sinabayan pa yon ng malamig na ihip ng hangin na nagdulot ng pangingilabot sa buo niyang katawan. Nagulat siya nang marinig niya ang mga bulong sa kanyang tainga. Mga salitang hindi niya maintindihan. Mabilis at nakakapangilabot ang mga yon. Paulit-ulit kaya naman napahawak siya sa kanyang ulo na parabang mababaliw na. Tama na! Ang kirot ng ulo ko! Sumisigaw at unti-unting napaluhod sa lupa habang nagtataka at pinagtitinginan siya ng kanyang mga kapitbahay.
Nagulat siya nang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso na wari tutulungan siyang makatayo. Pagtingala niya ay kitang-kita niya ang isang pamilyar na muka. Nakangisi, namumula ang mga mata, buhaghag ang buhok at nakakasulasok ang amoy nito. Luna, buhay ka? Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Ikaw bang... Edgar, ako to si Mila, ang asawa mo. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Ano ba nangyayari sa'yo? At saka, bakit mo ako tinatawag na Luna? Sino si Luna? Nang babae ka ba? Edgar naman, kamamatay lang ng anak natin tapos... Teka mahal, sandali lang. Ano ka ba naman? Hindi ako nang bababae. Makinig ka sa akin. Magpapaliwanag ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Natatakot ako. Takot na takot ako sa mga nangyayari at ayaw kong madamay ka pa. Katulad na nangyari sa anak natin. Ano ba talaga ang totoo? Hindi ko na rin alam kung ano nangyayari. Sabihin mo sa akin ang totoo, Edgar. Anong kinalaman mo sa pagkamatay ng anak natin? Sinong nambarang sa anak natin? Sino? Yung Luna ba na itinawag mo sa akin kanina? Siya ba? Oo. Dahil siya lang ang may malaking galit na posible may gawa ng lahat ng ito. Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Pinatay ko siya. Pinatay ko siya. Ano? Pinatay mo? Pumatay ka ng tao? Mamamatay tao ka? Huwag ka lalapit sa akin. Mahal Diyan ko, ka lang. hindi ko sinasadya. Kinailangan ko lang gawin yon dahil... Dahil ano? Dahil gusto mong protektahan ang mga kaibigan mo? Ang sarili mo? Mamamatay tao ka. Wala kang awa. Wala akong ititira sa inyo. Luna, tama na. Patawarin mo na ako. Nakikiusap ako sa iyo. Tatanggapin ko lahat ng kaparusahan na nararapat para sa akin. Huwag mo lang idamay ang asawa ko. Pinatay mo ng anak ko. Hindi ka pa ba nakukontento? Bakit ako makikinig sa'yo? Nagmakaawa rin ako sa'yo noon, hindi ba? Pero anong ginawa mo? Pinatay mo ako. Pinatay mo pa rin ako. Walang kapatawaran ang ginawa mo at kulang pambuhay ng mga mahal mo sa buhay para pagbayarin ka sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Biglang nawalan ng malay ang asawa ni Edgar habang ang kahindik-hindik na halakhak ng dalaga ay patuloy pa rin na naririnig ng lalaki na noon ay humahagulhol dahil sa labis na pagsisisi at takot. Ilang sandali lamang ay nakita niya ang biglang pag-itim ng labi ng kanyang asawa, gayon din ang mga kuko nito. Mahal, gumising ka. Ano nangyayari sa iyo? Binuhat niya ang kanyang asawa papunta sa kanilang higaan. Maya-maya, minulat ng babae ang kanyang mga mata. Kakaiba rin ang kulay ng mga yun. Nakatitig lamang yon kay Edgar na tila wala sa sarili. Hindi man nagsasalita ay kapansin-pansin na tila ba ito ay nanghihina. Kumuha siya ng pagkain at sinubukang subuan ang kanyang asawa. Pilit niyang ibinubuka ang bibig nito, ngunit bigla siyang napaatras at naitapon ang kanyang hawak nang lumabas sa bunganga nito ang sandamakmak na linta. Walang katapusang pagbuga ng mga gumagapang at tumatalon na linta at limatik at nagkalat na ang mga yun sa buong kabahayan. Patakbo at ilang beses pang nadapa bago nakalabas ng bahay at humingi ng saklolo sa mga kapitbahay nila. Agad naman nagsilapitan ang mga naroon at nakiusisa. Pagpasok nila sa bahay nila Edgar ay wala naman silang nakita ni isang linta. Kaya naman napakamot ulo na lamang ang mga ito
at pinagtawanan na lamang si Edgar. Sigurado nag-a-addict yan si Edgar. Nasobra na kaya yan, wala na sa katinuan. Tara na nga, magsiuwi na tayo. Nagsasayang lang tayo ng oras sa mga walang kakwenta-kwentang tao. Kung totoo man na binabarang sila, malamang sa malamang meron silang inagrabyado. Ay, tama ka dyan. Hindi naman sila paglalaruan kung wala silang ginawang kasalanan. Ay, nako. Nasunog na yata yung niluluto ko. Hindi na lamang nakaimik si Edgar sa samot-saring paratang at masasakit na salita na kanyang narinig. Nilingon niya na lamang noon ang kanyang asawa na tila ba mahimbing nang natutulog. Maya-maya, narinig niya na tila ba kumukulo ang tiyan ng kanyang asawa. Nang bumaling ang mga mata niya sa bandang tiyan nito, unti-unti yung lumalaki hanggang sa banat na ang balat ng babae. Bakit? Hindi. Luna, alam kong nakikinig ka. Parang awa mo na. Tapusin mo na to. Pakiusap, ako na lang. Tama ng pagpapahirap mo sa asawa ko. Samantala, sa kubo ng matandang mambabarang, Tingnan mo, Nanang, kung paano siya magmakaawa ngayon. Huwag kang mag-alala, Edgar. Ngayon din ay tatapusin ko na ang paghihirap ng asawa mo. Dahil papatayin ko na siya katulad ng ginawa ko sa anak mo. Sa pamamagitan ng aming mga alagad at lakas ng kapangyarihang itim, saksi ang buwan, ngayon din ay tapusin na ang buhay ng asawa ng aking kaaway. Biyakin ang tiyan ng babaeng yan at sipsipin ang lahat ng dugong nananalaytay sa kanyang katawan. Pahirapan siya! Pahirapan siya! Sige, sipsipin niyo pa! Wala na siya. Patay na ang asawa ni Edgar. Patay na siya, Nanang. Patay na siya. Mila? Hindi. Asawa ko. Hayop ka, Luna. Demonyo ka. Asawa ko. Sa karumal-dumal na pagkamatay ng asawa ni Edgar, halos karamihan ay naniniwala na rin na isang malakas na mambabarang nga ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Hindi pa natapos ang pagpapahirap ni Luna sa lalaki, kaya naman ang bawat gabi at ang bawat pagpikit ng mga mata ni Edgar ay naging isa ng malaking bangungot para sa kanya. Dahil hindi na makatulog ay tila ba tuluyan na siyang nawala sa kanyang katinuan. Psst! Hoy! Dante! Psst! Nandiyan na siya. Isusunod ka na niya. Ha? Edgar? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ba ganyan ang itsura mo? Napakabaho mo naman. Ano ba sinasabi mong nandyan na? Sino ba yun? Si Luna. Buhay siya. Papatayin niya tayo. Papatayin niya tayo lahat. Ikaw nang isusunod niya. Magtago ka na, dali. Bilisan mo. Gago? Tigilan mo nga ako. Kahit wala ka na sa katinuan dyan, papatulan kita, makakita mo. Umuwi ka na at maligo ka. Ayusin mo rin yung bibig mo at baka pati sikreto natin may kanta mo pa. Malilintigan ka talaga kay Rigor. Ayan na siya! Nasa likod mo! Galit siya! Papatayin ka niya! Nabaliw na nga talaga. Makaligo na nga para masarap ang tulog ko mamaya. Ay! Habang naliligo si Dante, may narinig siyang mga yapak. Maya-maya, biglang may kumatok ng 3 beses sa pinto.
Nakaramdam siya ng kakaibang kaba, lalo na't wala namang ibang nakatira sa bahay na yun, kundi siya lamang. Teka, sino yan ha? Rigor? Edgar? Ikaw ba yan? Nang walang sumagot ay unti-unti niyang binuksan ang pinto at sumilip, ngunit wala naman siyang nakita kahit na anino. Muli niyang isinara ang pinto at nagpatuloy sa pagsasabon ng kanyang buong katawan, lalong-lalo na sa kanyang muka. Halos mapalundag siya nang biglang nagpatay-sindi ang ilaw at may nagtatangkang magbukas ng pinto. Ano ba? Kanina ka pa. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo ha. Patapusin mo lang muna ako sa paliligot, makakatingin ka talaga sa akin. Malamang sa malamang bumalik ang siraulong Edgar na to ha. Teka. Teka. Bakit ang gaspang ng mukha ko? Bakit napakaraming kulugo ng mukha ko? Hindi ito maaari! Kasabay ng kanyang pagsigaw ay nabasag bigla ang salamin. Napasandal siya sa pader at napalunuklaway sa nakitang imahe na nasa kanyang harapan. Basa ang mahabang buhok, nakatungo at unti-unti nitong inaangat ang kanyang ulo. Luna? Paanong... Kumusta? Namiss mo ba ako? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang gabing pinagsawaan mo ang bawat parte ng katawan ko? Ngayon, ikaw naman ang paglalaruan ko. Ano gagawin mo sa akin? Luna, maawa ka. Pinagsisisihan ko na lahat yun. Sinungaling! Sinungaling ka! Mananagot ka hanggang sa huling hininga. Pandidirihan ka at katatakutan ng mga taong makakakita sa'yo. Magdurusa ka! Kasabay ng malakas na halakhak ni Luna ay ang pag-angat ng mga salamin. Tumusok yun at ang pira-piraso ng mga bubog sa iba't ibang parte ng katawan ni Dante. Nang magkamalay ay nagkalat na ang dugo sa sahig at hindi siya makatayo dahil sa dulas ng sabon at dugo na nagmula sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang kamay na pinulot ang kapiraso ng pribadong parte ng kanyang pagkalalaki at sumigaw. Mula sa maliit na butas ng inidoro ay naglabasan ang sandamakmak na linta na tila ba sabik na sabik sa dugo. Unti-unting gumapang yun papalapit sa kanya. Sa kabila ng labis na kirot ng kanyang mga sugat at patuloy na pagdurugo ay pinilit niyang gumapang at lumabas ng banyo. Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi pwede to! Ang alaga ko! Luna! Anong ginawa mo? Napakasama mo! Sakto naman ang pagdating ni Rigor at nadatnan ang duguan niyang kaibigan na nagpupumalahaw. Oh, ano nangyari dito? Bakit ba nakahubad ka at nagkalat ang dugo? Ano yung hawak mo, ha? Bakit naputol yung ano mo? Anak ng teteng naman, oh. Tulungan mo ako, Rigor. Ilayo mo ako dito. Tulungan mo ako. Ay, hindi kita kayang buhatin. Isa pa, bagong linis yung sasakyan ko eh. Ano ba nangyari dyan sa mukha mo? Punong-puno ng... Ay, kadiri ka. Kulugo ba yan? Ay, makaalis na nga, baka mahawa pa ako sa'yo. Ganto na lang, para naman hindi mo masabing masama akong kaibigan. Mag-uutos na lang ako ng pwedeng tumulong sa'yo, ha? Hindi ako pwedeng malit sa lakad ko eh. May bagong magandang dalaga sa sentro. Napaka-sexy at sigurado ako, katawan pa lang, panalong-panalo na. Paano ba yan? Hindi mo na matitikman dahil naputol na yung ano mo. Huwag ka mag-alala, Rigor.
Sulitin mo na yan. Dahil bukas pangalawa, ikaw naman ang isusunod ni Luna. Tandaan mo yan. Ulol, ang patay, hindi na nabubuhay, Dante. Rigor, sandali. Hindi mo ba talaga ako tutulungan? Ay! Bahala ka sa buhay mo. Walang silbi. Samantala, Tingnan mo nga naman ang karma. Kawawang Dante. Siguro naman kapag pinatay kita kahit papaano makakaramdam ng kahit katiting na takot si Rigor. Kapag pinatay ko si Dante, walang ibang mapagbibintangan kundi si Rigor. Hindi ba't mas maganda kung mararanasan niyang himasin ang mga rehas kung saan doon nababagay ang mga kriminal na katulad niya? Kaya lang mas matutuwa ako kung ako mismo magpaparusa sa iyo. Sa inyong lahat. Panahon na para maramdaman niya ang bagsik ng aking paghihiganti. ilang sandali lamang ay pinagpiestahan na ng mga limatik ang katawan ni Dante. May mga sumuot ding linta sa bawat butas ng katawan ng binata. Ang iba naman ay lumilikha ng sarili nilang butas, nagpapakalusog dahil sa dami ng dugo na kanilang sinisipsip. Nang dumating ang dalawang lalaki na inutusan ni Rigor ay laking gulat at kumaripas sa takbo nang makita nila ang nakakatakot na itsura ng binata na nakahandusay sa sahig. Punong-puno pa rin ng linta at limatik ang buong kabahayan. Si Dante naman, mistulang butot balat na lamang. Ang munting piraso naman ng maselang bahagi ng kanyang katawan ay nilalantakan na ng mga puti at malalaking uod. Rinig na rinig din nila ang tunog ng mga bangaw na tila ba nagdidiwang sa ibabaw ng bangkay nito. Napakaripas sa takbo ang dalawang lalaki sa kanilang nasaksihan noong mga oras na yon. Pinuntahan nila si Rigor na abala sa bagong babae na kanyang nakilala. Rigor, si Dante, malay na siya. Ano? Ayusin mo nga. Hindi ko maintindihan niya sinasabi mo eh. Ang sabi ko, si Dante, malay niya, yung kaibigan ko. Anak ng teteng, wag mo nga akong pinaglololo ko. Ayusin mo yung pagsasalita mo. Tatamaan ka talaga sa akin eh. Nabahala naman si Rigor sa kanyang natuklasan. Kaya kahit pa labag sa kanyang kalooban, iniwan niya ang kanyang kasamang babae ng gabing yun at nagmadaling pinuntahan ang kanyang kaibigan na si Dante. Dante? Dante! Bakit wala na? Dito namin iniwan yun eh. Maraming nuhong at halinta. Mani mga uod at nangaw. Imposible mawala limas na basta. Buhay man o patay, gusto ko mahanap niyo ang kaibigan ko sa lalong madaling panahon. Huwag kayong babalik na hindi siya nakikita dahil baka kayong mapatay ko. Agad namang umalis ang dalawang lalaki habang palakad-lakad sa labas ng bahay si Rigor. Hindi siya mapakali at nung mga oras na yun ay napapaisip siya sa mga nangyayari. Maya-maya, biglang may kumalabit sa kanya at paglingon niya ay nagulat siya sa mas lumalala pang kalagayan ni Edgar. May malaki itong bukol sa leeg at mga pigsa sa muka. Umaalingasaw rin ang masangsang na amoy nito at halatang tuluyan ng naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Umuwi ka na. Ikaw na ang isusunod ni Luna. Magtago ka. Bilisan mo. Ay, alam mo ba kung nasan si Dante? Nakita mo ba siya? Kinuha siya ni Luna. Papatayin niya siya. Papatayin niya tayong lahat. Alam mo ba kung nasan siya? Sabihin mo na. Nandyan lang siya. Nakita ko siya. Nakita ko siya. Edgar! Sandali! Mabilis na kumaripas si Edgar ng takbo papalayo.
Ramdam ni Rigor ang takot na nararamdaman nito. Alam niyang wala sa katinuan si Edgar, ngunit hindi niya maiwasang isipin na lahat ng mga nangyayari sa mga kaibigan niya ay may kinalaman sa paghihiganti ni Luna kung sakaling buhay pa nga ang dalaga. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin nila nahahanap si Dante. Hindi na rin nakikita pang pagala-gala si Edgar. Mas lalong nabahala si Rigor, kaya naman pinag-iisipan niya kung paano mapipigilan si Luna sa kung anumang pinaplano ng dalaga. Isang gabi, sa loob ng kanyang kwarto, hawak ni Rigor ang kanyang kutsilyo. Nakangisi siyang tinititigan yun. Ilang buhay na rin ang tinapos noon at hinding-hindi siya magdadalawang isip na gamitin yon para protektahan ang kanyang sarili. Rigor, ano na naman ang binabalak mo? Anak naman, tama na yan. Alam niyo naman na hindi ako papatay ng walang dahilan. Alam niyo rin na lahat gagawin ko para protektahan kayo at ang sarili ko. Mamang, kung hindi ko pinatay si tatay noon, malamang sa malamang araw-araw niya pa rin tayong sinasaktan. Isa pa, wala namang makakaalam at yun naman ang importante. Tsaka, di mo naman ako pababayaan hindi ba? Anak, alam ko na hindi lang tatay mo ang naging biktima mo. Alam ko dahil ilang beses kitang nakitang duguan at balisa. Anak, sabihin mo sa akin ng totoo. May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Luna at ng tatay niya? Kay Dante, ikaw ba? Pinatay mo rin ba sila? Oo, pinatay ko si Mang Hermenio. Ginawa ko yun dahil natakot ako na malaman ng mga taong ginawa namin kay Luna. Amang, gulong-gulo ko nun. At yun lang ang naisip kong paraan para iligtas ang sarili ko. Pero yung kay Dante, wala akong alam doon. Hindi rin ako naniniwalang patay na siya, pati na rin si Edgar. Pinaglalaruan lang ako ni Luna. Tinatakot niya lang ako. Ano ba kasi ang ginawa niyo kay Luna? Pinagsamantalahan niyo ba siya? Pinatay niyo ba si Luna? Ha? Sabihin mo ang totoo. Oo, pinagsamantalahan namin siya. Magkakasama kaming tatlo nung gabi na yon. Pagkatapos ay pinapatay ko siya kay Edgar at ipinatapon sa ilog. Akala ko naman patay na siya. Dapat patay na siya. At kung sakaling buhay siya, hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon na makapaghiganti. Hahanapin at papatayin ko siya ng paulit-ulit. Anak, matakot ka naman sa Diyos. Tama na. Kung alam ko lang na aabot ka sa puntong ito, sana noon pa lang hindi na kita hinayaan. Dapat ipinakulong muna ako? Isinuplong muna ako sa mga pulis? Mamang, baka nakakalimutan mo na naging kriminal ako ng dahil sa'yo dahil ayaw ko nakikita kang nasasaktan. Pero hindi rin tamang basta ka na lamang papatay ng tao, anak. Kailangan mong pagbayaran ang mga kasalanan mo. Kailangan mo ring mamatay. Mamang, bakit niyo ako sinasakal? Ano ba nangyayari sa inyo? Hindi man lamang sumagot sa tanong niya ang kanyang inang si Veronica. Bagkus ay ngumisi pa ito at tinitigan siya ng masama, sabay lumabas sa kanyang kwarto na parang wala sa sarili. Dumiretso si Veronica sa kanyang silid, sabay humiga at humalakhak. Maya-maya'y nanumbalik ito sa kanyang sariling katinuan. Nakaramdam siya ng labis na pagkauhaw, kaya naman agad siyang pumunta sa kusina. Mabilis siya nagsalin ng tubig sa baso, sabay uminom at bigla na lamang nabilaukan. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan na parabang may kung anong nakabara. Napasigaw siya habang naluluha sa kung anong labis na sakit at hirap na kanyang nararamdaman. Pinilit niyang ipasok ang kanyang kamay sa bibig upang abutin ang kanyang lalamunan at may hinila siya mula roon. Napakahabang mga buhok na hindi niya alam kung saan nagmula ang mga yon, hanggang sa sumuka ito ng dugo sa kanilang lababo.
Mamang, ano nangyayari sa'yo? Ha? Dugo! Huwag ka mag-alala, ayos lamang ako. Kung buhay ko magiging kabayaran dahil sa mga nagawa mong kasalanan, tatanggapin ko yon, anak. Sana, pagsisihan mo ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, pwede ka pang magbago. Hindi ka pwedeng mamatay, Mamang. Hindi ako makakapayag na kunin ka sa akin ni Luna. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya tuluyang napapatay. Anak, ang sakit ng ulo ko. Kasabay ng paghiyaw ni Veronica ay ang paghawak niya ng mahigpit sa kanyang buhok. Nabaklas ang anit kasama ang kanyang mga buhok. Tumulo ang dugo at gumapang ang napakaraming kuto sa kanyang muka. Sigaw ng sigaw si Veronica na mas pinili na lamang ipikit ang kanyang mga mata habang nakasalampak sa sahig. Nanginginig naman sa takot na nakatayo sa kanyang harapan si Rigor, ni walang magawa para sa kanyang ina. Pinilit ni Veronica na gumapang papunta sa lababo at binuksan ang gripo para hilamusan ang kanyang muka. Nanginginig pa ang mga kamay nito habang hinihilamusan niya ang sarili na may mga nagkukumpulang kuto na pilit niyang tinatanggal. Hindi pa man lubusang naaalis ang mga yon ay wala nang lumalabas na tubig sa gripo ng kanilang lababo. Rigor, anak, tubig! Bigyan mo ako ng tubig! Pagkuha ni Rigor ng pitsyel na may mahigit kalahati pang tubig ay bigla yung nangitim, kaya nabitawan niya yon at tumilapon sa sahig. Ang basang bahagi sa sahig ay nagmistulang putik at ilang sandali lamang ay nagsilitawan na ang malalaking linta. Gumapang ang mga yun papunta sa kinaroroonan ng kanyang ina, habang si Rigor naman ay nagmistulang parang estatwa na lamang. Hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa at hindi na rin makapagsalita pa ng mga oras na yun. Walang pakundangang tumakbo si Veronica nang makita ang mga linta. Umakyat sa hagdan, sabay pumasok sa kanyang kwarto at isinara yon. Humarap siya sa salamin para tingnan ang kanyang sarili. Hindi! Ang mukha ko! Ang buhok ko! Hindi! Nawala na ang napakaraming kuto, ngunit naiwan ang mga sugat ng kagat nito sa muka ni Veronica. Nagmistula yung kahoy na pinamahayan ng anay. Kitang-kita ang kapulahan ng laman, gayon din ang malaking bahagi sa kanyang ulo na tuluyan ng nawalan ng buhok. Napatigil siya sa pag-iyak nang mapansin niya ang isang limatik na gumagapang sa salamin. Kumuha siya ng suklay at tinirisyon. Napangiwi pa siya nang tumilamsik ang dugo noon sa kanyang bibig at muka. Ilang sandali lamang ay biglang nagsibagsakan mula sa kisame ang katakot-takot na limatik at linta na hindi niya alam kung saan talaga nanggagaling. Wala nang mapuntahan pa si Veronica. Sinubukan niyang buksan ang bintana at dahil sa kanyang pagmamadali ay nahulog siya roon. Nang mga sandaling yun ay mabilisan naman na kinuha ni Rigor ang susi sa kwarto ng kanyang ina. Pagpasok niya ay hindi na alintana ang mga lintang gumagapang sa buong kwarto nang makita niyang nakabukas ang bintana at wala na sa loob noon si Veronica. Dumungaw siya sa bintana at kitang-kita niya ang nakahandusay niyang ina na duguan at natitiyak niyang wala ng buhay. Luna, hayop ka! Magtutuos tayong dalawa! Magpakita ka sa akin! Samantala, Mas hayop ka! Hayop pa sa hayop! Demonyo pa sa demonyo! Huwag kang mag-alala. Malapit na ang pagkikita natin. agad na tumakbo palabas si Rigor, ngunit bigo siyang matagpuan ang bangkay ng kanyang ina.
Mamang! Mamang! Luna! Ibalik mo sa akin si Mamang! Huwag mo siyang idamay dito! Hayop ka! Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng mawalan. Wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ko, Rigor. Pinapangako ko, ako mismo maghahanap sa'yo, Mamang. At ikaw, Luna, kung akala mo natatakot ako sa'yo, nagkakamali ka! Nagkakamali ka! Nagmamadaling pumasok si Rigor sa kanyang silid at kinuha ang kanyang baril sa aparador. Habang pinagmamasdan niya ang hawak niyang baril ay napangisi pa siya. Isa na lamang ang nasa isipan niya noong mga oras na yun. Mahanap kung saan nagtatago si Luna at tapusin na ang dalaga. Humarap pa siya sa salamin ng tukador habang pinagmamasdan ang kanyang sarili. Papatayin din kita katulad ng pagpatay ko sa tatay mo. Bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib kaya nailapag niya ang baril sa tukador at pinakikiramdaman ang kirot na kanyang nararamdaman. Kirot na tila ba tinutusok ng karayom hanggang sa unti-unti siyang nahihirapang huminga. Nang muli siyang tumingin sa salamin ay nakita niya ang duguang muka ni Luna. Magulo ang buhok, basang-basa at gutay-gutay ang damit. Hindi mo ako madadaan sa pananakot mo, Luna. Kung talagang gusto mong gumanti sa akin, huwag sa ganitong paraan. Magpakita ka sa akin. Harapin mo ko. Wala kang awa. Mamamatay tao ka. Ilang sandali lamang paglingon niya ulit ay nakita niya si Mang Hermenyo, duguan at hawak nito ang nakatarak na kutsilyo sa kanyang tagiliran. Anong ginagawa mo dito? Di ba patay ka na? Pinatay na kita. Huwag kang lalapit sa akin kung hindi, babarilin kita. Humakbang siya paatras, sabay kukunin na sana ang kanyang baril, ngunit wala na yon sa kanyang pinaglagyan. Hanggang sa naramdaman niyang umaangat ang kanyang sariling kamay papunta sa kanyang leeg. Hindi niya yun magawang pigilan hanggang sa sinasakal niya na ang kanyang sarili. Pilit niyang nilalabanan ang puwersang yun hanggang sa nagpagulong-gulong na siya sa sarili niyang higaan. Halos lumabas na ang kanyang dila sa lakas ng kanyang pagkakasakal. Nawalan si Rigor ng malay. Madaling araw na nang siya ay magising at hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Kumikirot yun, kaya naman kinapa niya. Isang malaki ngunit malambot na bukol ang kanyang nakapa na tila ba may likidong laman. Umupo siya at inalala ang nangyari, kung paano siya nakatulog sa kanyang kama at kung bakit napakagulo ng kanyang higaan. Nanumbalik ang mga pangyayari na makita niya ang baril sa tukador. Agad siyang tumayo kahit bahagyang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Tiningnan niya sa salamin ang kanyang sarili at nang makita ang kanyang muka, siya ay napasigaw. Kitang-kita niya ang malalaking bukol sa kanyang mata na punong-puno ng nana. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit at akma niya na sanang hahawakan yon nang bigla yung pumutok at kumalat sa buo niyang muka, sabay dumaloy papasok ang nana sa kanyang bibig. Nang malasahan niya yun ay napatakbo siya sa banyo at sumuka. Inuubos mo talaga ang pasensya ko, Luna. Papalabas na sana siya ng banyo nang maramdaman niyang naiihi siya. Pagtingin niya sa gawing ibaba ng kanyang salawal ay may napansin siyang kakaiba. Hindi pwede to. Hayop ka talagang babae ka. Nagkaroon siya ng luslos, kaya naman lalong nadagdagan ang kanyang dahilan para hanapin at tapusin si Luna. Nang mga oras na yun ay masayang-masaya naman ang dalaga.
Sigurado akong sa mga sandaling ito, gigil na siyang hanapin ako. Hindi na ako makapaghintay pa, Nanang. Gustong-gusto kong makita ang pagmumukha niya habang pinapatay ko sa harap niya ang sarili niyang ina. At higit sa lahat, ang pahirapan ko siya ng paulit-ulit hanggang sa siya'y mamatay. May sasakatuparan mong lahat ng yan, Luna. May sasagawa mo lahat ayon sa iyong mga plano. Maya-maya sila ay napatigil nang marinig ang kaluskos mula sa labas ng kanilang kubo. Sabay silang lumabas at nang makita nila ang lalaking nasa kanilang harapan ay napangisi na lamang si Luna. Nababatid niyang may maganda itong balita. Kumusta, Edgar? Nagawa mo ba ng maayos ang iniutos ko sa'yo? Opo, nagawa ko na po. Mabuti naman, may maganda rin palang pakinabang ang pagiging masunurin mo. Sa pagkakataong ito, may isa ka pang dapat gawin. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Makakaalis ka na. Pagsapit ng umaga, nakahanda nang umalis si Rigor. Pinagmasdan niya pa ang kanilang mansyon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na babalik siya ng buhay kasama ang kanyang ina. Pagharap niya ay nakita niya si Edgar. Nakita ko si Dante, pati ang nanay mo. Kinuha sila ni Luna. Papatayin kami ni Luna. Tumakas ako sa mambabarang na yun. Patunayan mo na nagsasabi ka sa akin ng totoo, Edgar. Ituro mo sa akin kung saan naninirahan si Luna at lahat ng alam mo. Tapusin na natin siya bago niya pa tayo maunahan sa kung anong sunod niyang gagawin. Halika na. Sasamahan kita. Agad na umalis at naglakad sina Edgar at Rigor. Buong-buo ang loob niya para masagot ang mga tanong niya tungkol kay Luna at sa lahat ng mga nangyari sa kanyang ina at kaibigan. Dumaan sila sa may hirap na bahagi sa tagiliran ng ilog. Mabato, matarik at napakalayo. Dahil sa layo ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagod. Hindi niya naman maipaliwanag kung bakit tila may kakaiba kay Edgar na kasama niya nung mga oras na yon. Napakabilis ng paglakad nito na tila ba hindi man lamang nakakaramdam ng kahit nakatiting na pagod ang lalaki. Siguraduhin mo lang na hindi mo sinasayang ang oras ko, Edgar, ha? Dahil kapag nagkataon, pasasabugin ko yung bungo mo gamit ang baril na to. Huwag ka mag-alala, malapit na tayo. Magkikita na ulit kayo ni Luna. Matapos ang mahigit 5 oras na paglalakbay mula sa kanilang kinatatayuan ay natatanaw na nila ang kubo kung saan nakatira ang matandang bruha at si Luna. Ikinasana ni Rigor ang kanyang baril at hinihintay ang paglabas ng dalaga. Siguradong nandyan si Mamang. Tatapusin na kita, Luna. Si Luna nga, at sino yung matandang mukhang bruha na yan? Siyang tumutulong kay Luna. At maliban sa matandang yan, may isa pa siyang kasabwat. Ha? Ano? Sino? Huwag mong sabihing buhay pa si Mang Hermenyo dahil sigurado ako patay na yun bago ko siya tinapon sa ilog. Hindi ako kasing tanga mo. Kung inayos mo lang sana ang trabaho mo, edi sana patay na si Luna at sana buhay pang asawa at anak mo. Pwede ba tumahimik ka? Ano bang nakakatawa sa sinabi ko, ha? Dahil mas tanga ka sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo maaagaw sa akin ang baril ko! Hindi sa lahat ng oras panalo't nakakaangat ka, Rigor. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Magbabayad ka! Akin na yung baril! Nawalan ng malay si Rigor matapos ang malakas na pagkakapukpok ni Edgar sa binata ng baril, sabay pinagtatadyakan niya pa ito. Tumawa ito ng malakas, lalo na nang mapansin ang ibabang bahagi ng kanyang dating kaibigan.
Yan ang dapat sa'yo. Bagay na bagay sa'yo sa dami ng babaeng nabiktima mo. Pinasan ni Edgar si Rigor papunta sa isang pamilyar na lugar kung saan doon isinagawa ang panghahalay kay Luna. Itinali niya ng napakahigpit ang binata. Pagkatapos ay nakangisi siyang tumalikod at pumunta kay Luna. Luna, nagawa ko na ang lahat. Siguro naman ay napatawad mo na ako. Uto-uto, bakit naman kita patatawarin, ha? Hindi ko ibinalik sa ayos yung pag-iisip mo para makapagsimulang muli at magbagong buhay. Hindi na mabubura ang katotohanan na ikaw pa rin ang pumatay sa akin nung gabing yon. Ano pa bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Wala. Walang katumbas na kahit anong ginawa niyong kahayupan sa akin. Wala akong ibang gusto kundi mamatay ka. Mamatay kayong lahat. Luna, tama na! Wala ka ng silbi sa akin kaya papatayin na kita. Tatapusin ko na lang ang paghihirap mo para matapos na rin ang pangungulila mo sa asawa at anak mo. Napakasama mo, Luna! Lahat ng kasamaan ko at kung ano ko ngayon, dahil yun sa'yo at sa mga kaibigan mo, wala tayong pinagkaiba. At huwag kang magmalinis dahil pareho lang tayong mamamatay tao. Alagad ng demonyo, mamatay ka na! Huwag! Magagamit mo pa siya. Pakinabangan mo siya. Hindi ba't masaya kung kumpleto sila at sabay-sabay mo silang ipapaanod sa ilog at pagpipiestahan ng ating mga alaga? Iyon ang nararapat sa lalaking yan. Ano pong ipapagawa niyo sa akin? Bantayan mo sila at hintayin mo ako sa gubat. Siguruhin mong hindi ka matatakasan ni Rigor, ha? Opo, masusunod po. Kita mo naman, anak. Wala na siyang magagawa kundi ang sundin ka hanggang sa kanyang katapusan. Mamaya, mangyayari na ang pagkakataon na matagal ko nang hinihintay. Ang muli naming pagkikita at ipapaalala ko sa kanila lahat ng kababuyang ginawa nila sa akin. Pahihirapan ko sila triple sa hirap na pinaramdam nila sa akin. At si Rigor, magbabayad siya sa pagpatay niya kay tatay. Magbabayad siya. Pagsapit ng gabi, nagising si Rigor sa biglaang pagbagsak ng ulan. Sinabayan pa yon ng malakas na kulog at kidlat at pabugso-bugsong hangin. Napakadilim sa buong lugar kaya hindi niya gaanong maaninag ang buong paligid. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan sa tibay ng pagkakatali sa kanya. Hayop ka, Edgar. Kapag nakawala ako dito, magtago ka na kahit saan sulok pa ng mundo. Sisiguruhin kong papatayin kita. Isa kang traidor. Nanginginig na si Rigor dahil sa sobrang lamig. Basang-basa na at ramdam niya ang gutom. Tumila na ang ulan at unti-unti na ring nasasanay ang kanyang mga mata sa dilim. May 3 puno sa harap niya at may 2 tao na tulad niya ay nakatali doon. Ilang sandali pa nakarinig siya ng pagdaing na tila ba nasasaktan at lamig na lamig rin. Hoy, Aling Veronica, kaya pa ba? Nagugutom ka na ba? Nauuhaw? Huwag kang mag-alala kapag nagising na ang anak mo, siguradong mawawala na yung gutom mo, pati na rin yung paghihirap mo. Ay, nakalibre kayo ng ligo ah. Mukhang mabango kayo ngayon ah. Mukhang maganda pa rin naman ang hubog ng katawan nyo kahit medyo... Hayop ka, Edgar. Anong ginagawa mo sa nanay ko? Mapapatay talaga kita. Paano mo naman magagawa yan hindi mo nga kayang kalaga ng sarili mo?
Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman pwedeng tuluyan tong nanay mo. Ipaparanas ko lang din sa kanya yung ginawa mo kay Luna. Napaluha na lamang si Veronica habang pinagsasamantalahan ni Edgar. Humihiyaw naman sa matinding galit si Rigor dahil sa sinasapit ng kanyang ina. Magbabayad ka, Edgar. Napakasama mo. Pagbabayarin ko kayo ni Luna. Edgar, ano ba naman kasing ginawa mo sa kulubot na nanay nitong si Rigor? At mukhang nanggagalaiti sa galit. Pambihira ka naman, oo. Ay, Hayop ka, Luna. Pakawalan mo ako dito. Papatay na talaga kita. Pagbabayaran mong lahat ng ito. at bakit ako magbabayad sa'yo? Sa ating dalawa, ikaw ang may kasalanan sa akin. Wala kang karapatang maningil dahil walang kabayaran ang ginawa mo sa akin. Kahit buhay mo, kulang pa dahil sa ginawa mo sa akin at sa pagpatay mo kay tatay. Hindi ko pinagsisisihan na pinatay ko ang tatay mo. Ah, ganon ha? Hayop ka talaga. Pwes hindi ko rin pagsisisihan ang ginawa ko sa nanay mo at sa gagawin ko pa sa kanya. Ako may atraso sa'yo. Akong parusahan mo. Huwag mo itamay ang nanay ko. At bakit hindi? Bakit ako? Ano pang ginawa ko para gawin mo sa akin lahat yon? Pinaglingkuran ko ng maayos ang pamilya ninyo. Nirespeto ko kayo at ang taas ng tingin ko sa inyo. Pero anong ginawa mo? Binaboy mo ako ng paulit-ulit. Yung tatay ko, anong kasalanan niya sa'yo para patayin mo siya? Bakit mo siya pinatay? Anong kasalanan niya sa'yo? Hindi ba wala naman? Kaya ngayon, kaya ko rin patayin ang nanay mo kahit pa wala siyang atraso sa akin. Isa pa, isang malaking kasalanan na nagsilang siya ng manyakis at walang pusong katulad mo. Patayin mo na ako. Patawarin mo ng anak ko, Luna. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin? Alam niyo, naiintindihan ko na kung bakit may taong katulad ng anak mo. Dahil malamang sa malamang, kinukonsinti mo siya. Isa kang irresponsableng ina, nagpalaki ng kriminal. Kung naging mabuti kang ina, hindi sana lumaking demonyo ang anak mo. Kaya dapat ikaw ang mamatay, hindi ang tatay ko. Patawad. Mamang! Mamang! Mamang ko! Ano? Masakit bang mawalan ng magulang, Rigor? Mas masakit pa dyan ang ginawa mo kay tatay. Pinatay mo ang kaisa-isang taong meron ako. Ano pa bang gusto mo? Hindi pa ba sapat lahat ng pagpapahirap mo sa amin? Mula sa pambabarang at ngayon sa pagpatay mo kay Mamang. Wala ka nang pinagkaiba sa akin. Mamamatay tao ka rin. Sa palagay mo, may pakialam pa ako sa kung anong tingin mo sa akin? Wala nang masasaya pa sa makita kong nahihirapan kayong lahat. Edgar, maghukay ka. Bilisan mo. At mabilis namang naghukay si Edgar. Pagkatapos noon, Pumasok ka sa hukay. Ano bang ginawa mo? Bakit naging sunod-sunuran sa si Edgar? Pakialamero. Pwede ba manood ka na lang? Huwag kang mainip dahil hindi ka karapat-dapat sa hukay. Sa totoo lang, biktima mo lang din si Edgar. Ang malas niya dahil nakipagkaibigan siya sa'yo. Sana buhay pang asawa at anak niya at hindi niya naranasang maging sunod-sunuran sa'yo kahit labag sa kanyang kalooban. Ito na lang talaga magagawa ko para sa kanya. Isa pa, malaki ang pakinabang niya sa akin kaya kung sakaling matalo mo siya, edi may maayos na siyang libingan.
Anong ibig mong sabihin? Ano ba talagang plano mo? Huwag ka na magtanong. Edgar, tama na yan. Kalagan mo at upakan mo tong si Rigor. Babuyin mo ang buong pagkatao niya hanggang sa magsawa ka. Babalikan kita. Siguruhin mong magagawa mo ng maayos ang inuutos ko sa iyo, ha? Ano ba? Bitiwan mo ako. Nasisiraan ka na ba? Ginagamit ka lang ng babaeng yan. Papatayin ka rin niya. Makinig ka sa akin. Huwag mo siyang sundin. Magkaibigan tayo. Tayo dapat ang magkakampi. Hindi kita kaibigan. Si Luna lang ang susundin ko. Siya lang. Huwag ka nang pumalag. Gusto mo rin naman to, hindi ba? Anong pakiramdam na ikaw naman ang nasa ganyang katayuan, ha, Rigor? Umalis ng panandalian si Luna. Hila-hila ang katawan ni Veronica papunta sa kanilang kubo. Pagdating doon ay masaya siyang sinalubong ng matanda na labis namang natuwa sa kanyang dala. Ang dugo ng babaeng yun ay gagamitin ng matandang bruha para mas mapalakas pa ang kanyang kapangyarihan. At gagawin niya ang pag-aalay sa kanyang kinikilalang Diyos kung saan nagmumula ang kanilang kakayahang mambarang at dahilan kung bakit nananatiling malakas at buhay pa ang kinikilala niyang anak na si Luna. Agad ding umalis si Luna para balikan sina Rigor at Edgar, gayon din ang wala ng buhay na si Dante. Bago yun, bumulong siya bilang paanyaya sa mga alagad niyang linta. Nang makarating siya sa may kubo ay nagulat siya dahil wala na roon si Rigor. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa may hukay at pagtingin niya ay naroon si Edgar. Puno ng saksak ang katawan nito at wala ng buhay. Hayop na yon. Mga alagad kong linta. Limatik, hanapin niyo siya. Ibalik niyo siya dito. Bilisan niyo, siguradong hindi pa siya nakakalayo. Hirap man sa paglalakad, dala ng sakit ng kanyang buong katawan dahil sa pakikipagtagisan ng lakas kay Edgar bago niya yon tuluyang napatay, ay pinilit niyang bilisan ang bawat hakbang para takasan si Luna at ang posibleng kamatayan na nag-aabang sa kanya. Hindi mo ako mahuhuli ng buhay, Luna. Napatigil siya sa paglalakad nang maramdaman niya na may kung anong sumusunod sa kanya. Biglang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso at nakaramdam ng biglaang paninikip ng dibdib. Bumilis ng bumilis ang kanyang paghinga hanggang sa nagkanda bangga-bangga na siya sa kakahuyan sa gitna ng madilim na gubat habang naglalakad paatras. Hindi ako maaaring magpadala sa takot. Kailangan kong makaalis sa lugar na ito. Napasigaw siya nang biglang may dalawang kung anong gumapang sa kanyang muka. Hindi niya matukoy kung ano ang mga yon. Ramdam niya lang ang malalamig na dampi ng mga yon sa kanyang balat. Akma niyang hahawakan nang biglang pumasok yon sa kanyang mga mata. Hanggang sa marami pang mga linta at limatik ang tuluyang namahay sa kanyang katawan na pumasok sa kanyang tainga, ilong at sa mga mata ng binata. Napahiyaw at napahandusay siya sa lupa dahil sa hindi maipaliwanag na sakit ng kanyang ulo. Nang mawala ang pananakit ng kanyang ulo ay tumayo na siya na parang wala lamang nangyari. Naglakad siya ng mabilis at muling bumalik sa lugar kung saan siya nanggaling. Akala mo ba matatakasan mo ang kasalanan mo sa akin? Isa kang hangal. Lumapit si Rigor kay Luna na parang wala sa sariling pag-iisip hanggang sa lumabas ang mga linta sa kanyang mga mata, gayon din sa tainga at ilong. Bakit nandito na naman ako? Luna, tama na, tigilan mo na ako. Pinagsisisihan ko na lahat ng ginawa ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon para magbago. Hindi ka dapat kaawaan.
Wala ka ng pag-asa magbago dahil sagad ang kasamaan mo, Rigor. Hindi ko nahahayaan pang may mapahamak na babae dahil lang sa'yo. Wala nang dalagang sasapitin ang pinagdaanan ko dahil sa kababuyan mo. Kung hindi mo ako mapapatawad, siguro mas mabuti pang ang patayin na lamang kita sa pangalawang pagkakataon. Mamatay ka na! Hindi mo ako kaya! Lalaki pa rin ako at babae ka. Kaya sa ating dalawa, mas malakas pa rin ako. Hindi ko hahayaang matalo at mapatay ng isang katulong na katulad mo. At sino ka para maliitin ako? Tingnan na lang natin kung anong magagawa ng pera mo. Anong ginagawa mo sa akin? Aray! Tama na! Tama na? Kanina napakatapang mo. Bakit ngayon nagmamakaawa ka na, ha? Masakit ba? Kulang pa yan. Aray ko! Bakit naman doon pa? Oops! Ay, oo nga pala. Meron nga pala akong pasabog na sorpresa para sa'yo. Pero mamaya na yan. Gusto ko lang munang iligpit mo ng maayos ang mga kaibigan mo para naman may magawa kang tama bago ka sumuong sa impyerno. Huwag kang makampante dahil... aray ko, sakit. Kahit anong pagpapahirap mo sa akin, isasama pa rin kita sa impyerno. Oo na, sige na. Pagdating ko doon, ikaw ang unang hahanapin ko. Pero sa ngayon, kalagan mo muna ang kaibigan mong si Dante. Masyado nang nabubulok at syempre, pinagpipiestahan na ng uod ang kanyang katawan. Ew. Ayoko. Napakabaho na niya na to. Basta, ayoko. Susunod ka o dadagdagan ko yung sakit na nararamdaman mo? Ano? Eto na, sandali lang. Buwisit na yan. Napakabaho ka, diri. Bilisan mo na, tumigil ka na sa kakareklamo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Mas umaalingaso pang ugali mo kesa dyan sa nabubulok na katawan ng kaibigan mo. Alam mo, napakasaya ko ngayon. Akalain mo sa lugar na ito kung saan walang awa niyo akong pinagsamantalahan, dito rin nakatakda ang inyong magiging katapusan. Luna, hindi ko talaga kaya. Patayin mo na lang ako kesa hawakan ng... Sige, madali naman akong kausap. Pagbibigyan kita sa gusto mo. Mga alagad kong linta, tulungan niyo na nga lang ang walang kwentang lalaking ito. Lumitaw at muling nagkumpulan ang mga yon at gumapang papunta sa puno kung saan nakatali si Dante. Ilang segundo lamang ay natanggal ang pagkakatali nito. Naglaglagan na ang ilang parte ng kanyang katawan sa mga natuyong dahon. Napatakip ng bibig si Rigor at napalunok ng laway nang humakbang ang mga paa ni Dante malapit sa kinatatayuan niya. Paanong... Tulungan mo ko, Rigor. Tulungan mo ko. Huwag ka lalapit sa akin! Hinabol siya ni Dante na halos gumapang na sa lupa dahil sa sobrang takot. Kahit saan siya magpunta ay hindi siya tinatantanan ng bangkay na noon ay minamanipula ni Luna. Napakalakas ng mga halakhak ng dalaga habang nakikita si Rigor na takot at nahihirapang tumakbo sa bigat ng kanyang dinadala na kagagawan ni Luna. Dante, mauna ka na sa lugar kung saan niyo ako tinapon. Huwag ka mag-alala, susunod na sa'yo si Rigor. Ayaw ko naman maging malungkot ka kaya sisiguruhin ko magkakasama din kayo kaagad. Agad namang humakbang papunta sa may bangin si Dante at hindi nagdalawang isip na tumalon sa ilog. Magpakabusog kayo mga mahal kong linta at bumalik kayo agad dahil hindi pa tayo tapos. Luna, kung papatayin mo rin lang ako, gawin mo na. Pagod na ako. Hirap na ako. Huwag mo na akong paglaruan at pahirapan pa.
Napakagaling. Nakakaawa ka naman. Kaya lang kapag naaalala ko kung gaano ako nagmakaawa sa iyo noon at hindi mo man lang ako pinakinggan, ay, wala eh. Dapat lang talaga na magdusa ka ngayon. Hayop ka. Oops, pasensya na. Tinamaan ba yung... Ang laki niyan, ha? Mukhang sasabog na. Ano naman kayang laman niyan? Barya? Ginto? Ay, tingnan nga natin kung anong lalabas dyan. Wala kang kasing sama. Oo na. Ngayon, nahanap mo ng katapat mo. Kalma ka lang. Masyado ka nagagalit eh. Mas mabuti pang pakalmahin mo ang sarili mo para sa pinakamalaking sorpresa bago kita ihatid sa impyerno. Anong ginagawa mo? Bakit lalong lumalaki ito? Aray ko! Palagi kasi ang kinakati para mabigyan hustisya lahat ng babaeng ginahasa at pinatay mo. Panahon na para sa aking huling pasabog. Wag! At sumabog na nga ang bukol sa pribadong bahagi ng katawan ni Rigor. Nagsilabasan ang maraming higad at gumapang yon sa kanyang buong katawan. Nagpagulong-gulong si Rigor na parang nababaliw sa sobrang takot at di mapaliwanag na sakit na kanyang nararamdaman. Bigla naman naglaho ang mga yon. Nilapitan siya ni Luna. Halos hindi niya na kayang tumayo at nangangatog na ang buo niyang katawan sa sobrang takot. Hinila siya ng dalaga at iniangat sa lupa hawak ang kanyang leeg. Hindi na siya makahinga sa higpit ng pagkakasakal ni Luna. Namumula na ang mga mata ng dalaga dahil sa sobrang galit. Paulit-ulit niyang inumpog ang ulo nito sa puno katulad ng ginawa sa kanya noong siya ay pinagsasamantalahan. Hindi siya tumigil hanggang sa mamatay ang binata at malagutan na ng hininga. Tapos na. Tatay, naipaghiganti na rin kita sa wakas. Kailangan mo ring maranasan kung anong ginawa mo sa tatay ko. Kaya itong dapat sa'yo. Ilang sandali pa, muling hinudyatan ni Luna ang kanyang mga alagad na linta at limatik na pagpiestahan na si Rigor. Nagpupunas ng luha habang tinatabunan ni Luna ang katawan ni Edgar. Patawad. Nilingon niya ang katawan ni Rigor na pinamumugaran na ng mga linta. Napangisi siya sabay nagpahid ng luha. Tumayo siya at walang kasimbilis na kinaladkad yon papuntang bangin at pinagulong sa pangpang papunta sa rumaragasang tubig sa ilog. Ilang malalakas na halakhak ang kanyang pinakawalan bago siya nakaramdam ng panghihina na hindi niya na maipaliwanag. Anong nangyayari sa akin? Ngayong natapos mo na ang paghihiganti mo, ikinalulungkot ko pero kailangan kong tuparin ang pangako ko sa ating Panginoon. Ang kapalit noon ay ang hiram mong buhay, Luna. Mahal na mahal kita, anak. Hindi!
At tuluyan na ngang namayapa ang dalaga sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. At matapos niyang maisakatuparan ang pangakong hustisya para sa sarili at sa kanyang pinakamamahal na ama. Wala ka nang tatakbuhan, Luna. Huwag ka nang magtangkang tumakas. Mapapagod ka lang.